Mga ka-lines, so isi-share ko lang pala sa inyo na gaano kahalaga pala yung ating detachable burner, no? Ito yung aking kalan na ginagamit almost 2 years na to mahigit. So hindi ko naman siya papagandahin, so maintenance ko lang kasi alam mo naman pag apoy nagkakaroon siya ng gaya nito, nasusunog na siya. So ito hindi ko naman siya gagawing high tech. Gagawin ko lang siya na konti lang pagbabago para lang accurate doon sa aking kusina, para hindi siya tapos konting linis dito. Wala mong tatanggalin ko to tapos lilinisan, so wala naman naging problema dito. Ang naging problema lang dito mga kalens, ito kita mo yung sana nakita yun, kita ayan yung carbon na yan. Yan po ang mahirap talaga tanggalin. So ang ina-advise ko at i-share ko sa inyo, i-advise ko na ang maganda nyong gawin na kombinasyon ay ito mga ka-lines, yung dapat ito yung nakakabit sa base. So i-share ko lang din kasi mas maganda talaga ito yung kakabit sa base kaysa dito, kasi alam nyo kung bakit. Kasi ito, kung ito ilalagay natin sa burner, ay ito yung natatanggal. So natatakpan niya itong maple, yung tawag dyan sa inyo, itong thread na to, natatakpan siya. Yan, papasok siya sa doon sa loob. Imagine lang, makukubiran niya to. Unlike kung ito yung nakapix doon, so dito yung ating air nozzle burner, dito kumakapit yung carbon. Mantika pa yung gamit ko niyan, ha. Hindi ko lang alam sa gumagamit ng ingenious oil kung ganun din ba. Dito po paikot saka sa base niya. So kung dito po ang carbon kumakabit ay mahirap po siyang tanggalin. Ayun po. Pakita ko, tutuktukin ko para makita nyo na yan po ay matigas. Yan po ay hindi tissue. Ayun, yan po ay hindi tissue. May parte na malinis kasi yan yung pabor sa area kung saan yung nag-ooperate, yung parte na yun, kita nyo yan. Titingnan natin kung yan, kita na. Tutuktukin natin para makita nyo talaga. Mamaya kukut-kutin ko yan para makita nyo yung pagkabuo nyan. So ay pasensya po, maingay, tumba. Yan. Yan. Ito po, yung matigas. So, yan po, ito yung matigas na yan. Yan, ito, carbon po yan. Sana kita nyo yung itong paikot nito ay kumapal siya. Makapal lang nga to, kumakapal siya. Although wala nang problema, yun nga ang suggestion ko pag gumawa na kayo, kahit ako ganun na rin gagawin ko, na ito na yung nasa base, no? Para yung carbon hindi madagdag na dumidikit dito sa coupling. Pag yan nakaganyan, tapos ganyan, didikit itong carbon sa coupling. Tapos pag halimbawa naman pag ito ang so makukubiran, so ang carbon siguro yung hindi naabot sa inyo kung paabutin nyo sa baba itong coupling na to, or wala na kayo, basta makukubiran tong so less carbon siya. So doon sa base walang tayong magawa, siguro hindi lang napansin namin kung ganito nakakapal, kasi ang tinatanggal namin yung carbon, yung tissue lang, yan kapal na yan, kita po yan. So yun lang po. Tapos pag matapos to, pakita ko lang din sa inyo yung itsura. So hindi ko to gagawing high tech kasi gaya ng dati sinasabi ko, sanay na po ako gumagamit nito. Sanay na rin po si Mrs. gumagamit. Kahit yung mga anak ko medyo sanay na rin sila, tinuturuan ko. Nilapit-lapit. So ayan mga ka-lines, nakita nyo kung gaano karami yung carbon na tinanggal natin. So ayan, kita nyo na medyo kumakintab-kintab siya at para na siyang ginto, silver.
Kaya ang pinagtatanggal ko po mga bakalines para mabilis-bilis, hindi tik-tik-tik-tik, ay barina. So ayan po, makikita nyo yung coupling, mataba pa yung kabila. So para siyang, isipin nyo na lang na ngipin nyo na may tartar. Ganun po ang itsura. So tingnan nyo po. So ilayo nyo yung camera, baka may matamaan. Nag blurred na yan. Yan. So yan po, ito na, musok-usok. Yan, nag-blurred na, para makita yan, nag-blurred na. Yan. Gawa nung makaptured na yung ano. Ito mga ka-lines, pasensya kayo kasi pag ma-adapt niya yung ating barina, kinakapture na yung pinakamalapit niyang area. Kaya pagdating doon sa loob, hindi ko maipakita sa inyo kung ano talaga nangyayari. Madilim pa, ay maano pa, maitim pa yung loob. Ayan, kita nyo rin, umuusok yan. Ayan o, umuusok yan. Ayan po, ipapakita ko lang mamaya. Okay na yung, malinis na yung ano natin at hindi rin mapakita ng ayos. Gawa ng madilim. Okay. Kalines, yung maipon mo sa loob ng pangbahay lang to ha. Sa loob ng, di ko sure kung may 2 taon na o sobra ng 2 taon. So ayan po, hindi pa masyadong simot yet. Ayan o. So kita nyo na medyo pumayat na yung ating coupling. So may gagawin akong remedyo dito, ipapakita ko lang din sa inyo para hindi na mangyari yung mga ganitong sinishare ko lang po ito mga ka-lines kasi baka may maisip pa kayo ng mas magandang paraan dito para hindi po less maintenance po ito at hindi mahirap kasi karamihan na pong nagawa ng kalan ngayon ay hindi removable chamber. So yan na po yung susunod kong project, removable chamber na po para pag maintenance. Kung hindi kaya ng may-ari maglinis, pwede niya dalhin sa mga shop, sa mga welding shop o kahit anong shop na may barina. Pero hindi na mangyari yon kasi gagawa natin ng remedyo, gagawa natin paraan para hindi na ganyan. So ang naisip kong paraan na gagawa ako ng, teka lang, yan mga ka-lines, since na itong ating chamber ay 4 inches diameter, lalagyan ko siya sa loob ng T3 dahil curved type siya, kasya naman yan, T3. Tapos lalagyan ko siya ng sapin dito, so mukha din siya ng chamber pero hindi ganun kataas, siguro mga tama na yung mga 2.5 cm or 25 mm, tama na siguro yon. Tapos yung flooring nun, yung base nun ay lalagay lang natin dito sa loob. Wala namang butas yun ang butas nun yung parang ganito ang itsura niya, ganyan ang butas niya para ma-shoot natin doon sa may coupling, nandun sa may gitna. So halimbawa ito yung butas, shoot na lang natin dyan. Tapos ganun ang itsura niya. Wala namang problema yan kahit medyo masikip. Pero kung mag DIY na sakto talaga dito sa bunga, mas maganda yon. Pero para sa akin okay na to kasi doon lang sa bandang ilalim, mas maganda ngayon, mas pressure pa yung apoy. Pero titingnan na rin natin kung maganda mga ka-lines. Sabay-sabay na tayo. Sige po, yun lang, titingnan natin yung, share ko sa inyo yung performance nito kung maganda ba yung may ganitong ano. At ang kagandahan lang nito mga ka-lines, pag halimbawa tatanggalin nyo na yung tissue o ano mang lagay nyo, papel na naging uling na dyan, ay iangat nyo lang nitong ano, pag malamig na ha, huwag yung mainit, iangat nyo lang tong dito, yan, tapos itaktak nyo lang, tataktak nyo na lang yung naging uling na nilagay natin. So madali lang, hindi na nadikit ang carbon doon. Kung halimbawa dito didikit yung carbon, madali lang siyang linisin. Okay. So ito na mga ka-lines, so ito pala yung dating burner niya. 6 cm po yung as nito. Tapos makapal po na bakal na nilagay ko dito ay GI.
So ganito ang nangyari niya, parang unti-unti na siyang nabakbak. Ayan o. Pero pwede pa naman siya. Itatago ko lang to kasi pinalitan ko to ng stainless na rin. Kahit hindi siya masyadong makapal pero stainless siya. Ayan. So mas mahaba lang siya ng konti. Yun ay 6 cm. Ito naman ay mga kulang-kulang 7 cm or 7 cm na. So sinukot ito, kulang-kulang 7 cm to. Tapos ito naman yung ginawa ko para ito yung pangtanggal natin ng ash, kung sumbaga kung sa nanigarilyo pa ay ito ay ashtray. So ipapasok lang natin to dito. Ayan. Yan. So saktong-sakto po yun doon sa may coupling. Ayan po. Tapos kakabitan yung burner. So madali lang po siya tanggalin kahit andito yung burner, hindi mo na siya tanggalin yung burner natin. So nasa inyo kung gagamit kayo ng ano, at siguraduhin nyo po na malamig pa yung ito bago nyo kunin. Yan o. Kung may pliers kayo sa bahay or long nose, pwede nyo naman so ayan, hindi naka-full lahat yun. So tatagos pa rin yung langis. Pero ito, babawasan ko pa to. Pero itatry ko muna ganito kung anong resulta ng apoy niya. Baka mas maganda pa ganito kasi mas malalim siya. Ayan, pag halimbawa kukunin nyo na yan doon na may yung uling ba, yung nauling na tissue or papel ba, tapos nandahan nyo lang, tatak-tak nyo doon. Hindi na magsungkit-sungkit or magkusara-kusara. So wala nang problema kasi removable chamber na rin ginawa ko. So pag na edi tanggalin na lang. So ito yung ginawa natin. Purpose lang ito para hindi siya magka-carbon saka madaling kunin yung ash. Okay. Lines, nakita doon na mainit pa kasi wala nang tissue doon sa loob. Dito yan nadala niya. Ayan o. Nataktak ko doon. Ito ba? Yan. Nataktak ko dyan. Tapos ito nadala na dito. Hindi ko na napakita. Gawa ng may apoy pa kasi nung tinanggal ko. So wala siyang sinutira. Tapos dito siya matitira yung pag may carbon. Dito na siya yung carbon mamumuo. Sa konting doon. So araw-araw siyang araw-araw mo siyang tanggalin ay talagang malinis yung kalan. Okay, hanggang dito na lang po. Thank you.